likod ng bawat liko, bawat kalsadang inaapakan ng gulong, may kwentong pakikipagsapalaran at pagtuklas ng mga tagong yaman ng kalikasan. Mula sa kabundukan na parang laraw ng inuwit ng kalikasan, hanggang sa malamig at rumaragasang tubig na bumubuhay sa ating mga diwa. Ito ang biyahe, kung saan ang bawat kilometro at destinasyon ay magbibigay sa atin ng alaala at saya na siyang hinahanap ng ating mga mata. Kasama ang buong tropa, kami ay nag-aanyaya. Halina! Ating pasyalan ang natatagong yaman ng kalikasan sa bayan ng Gabaldon at Dingalan, kung saan ay ating masasaksihan ang makapigil hininga tanawin sa Pacific View Deck at nature trip na papuntang Gabaldon Falls. At sa aming paglalakbay, kaya aming ibabahagi ang aming pakikipagsapalaran, pamamasyal, at pagsasaya dito lang yan sa Kapwa Moto TV. Good morning everyone, this is Jab again with Kapwa Moto TV and welcome for another travel vlog adventure. Ang oras natin ngayon is mag-aalas 5 ng umaga. So for this ride, hindi tayo nag-iisa ngayon, kasama natin yung mga tres amigos. Yan, so hindi ko napatatagalin to, let's go. So yun mga kapwa, nag-umpisa na tayo ulit magbiyahe. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Arnedo Dike. Palabas tayo ng Jose Abad Santos Avenue. Yan. So at ang target natin na pupuntahan is ang Pacific View Deck. And then kung makakapagpauwi tayo, titignan natin kung makakadaan naman tayo sa may Gabaldon Falls. Although napuntahan ko na yung Gabaldon Falls for twice, pero gusto ko sana isama kayo mga kakapwa doon sa Gabaldon Falls na yun. Sana madaanan natin, no? Mamaya pa uwi. So ano pa nang hinihintay natin mga kakapwa? Let's go! Alright, eto na yung Jasa or Jose Abad Santos Avenue. By the way mga kakapwa, ulit ko, ang oras natin is alas 5 ng umaga. At ang susunod na bayan natin na dadaanan ay ang bayan ng Cabiao. Hopefully makarating tayo doon ng bago mag alas 5:30 ng umaga. Hanggang sa tuluyan namin marating ang bayan ng Cabiao. Daming ginagawang kalsada dito sa may bayan ng Cabiao along the Jose Abad Santos Avenue. Hanggang sa aming marating ang sumunod na bayan. Nandito na tayo sa bayan ng Haen mga kapwa, 5:35 AM. Alright, natapos din tayo doon sa bayan ng Haen. Ang pangit ng kalsada doon, grabe. Ngayon, nandito tayo ngayon sa highway na to. At hayahay na yung ating biyahe. Malinis ulit yung kalsada dito mga kapwa. Hindi ako sure kung nakadaan na ako dito before, pero one thing is for sure, yun ay dumadaan tayo or binabagtas natin itong kalsada na to. Nga pala mga kapwa, soon natin yung Yamaha X-Max 300. Next na natin yan. Magagamit natin yan sa mga susunod na rides natin. Hinahantay lang natin yung ORCR at yung plaka ng motor para maibiyahin na natin. Ang oras natin is alas 6 Gs. At ganitong view ang makikita natin mga kapwa, no? Napakaganda ng view na ating nakikita. Mga kabundukan ng Nueva Ecija. Wow, ang ganda talaga dito. Well, ilang beses ko nang dinaanan to mga kapwa, kaso nakakotse naman ako ng mga time na yun. Ngayon lang yata ako dumaan na nakamotor dito. Maganda talaga dito sa kalsada na to. As you can see naman mga kapwa, ang daming mga bikers ang nagsisidaan dito. Dahil tignan nyo naman ang view. Kitang kita yung mga kabundukan. Ewan ko lang kung na-appreciate nyo sa video, no? Pero pag sa personal, kahit suminip lang yung maliit na portion ng bundok, nakakamangha na mga kapwa. Kaso ang problema mga kapwa, hindi ka makapagpatakbo ng mabilis dito ng dire-diretso dahil katulad yan, ayan o, laging may ganyan. I think it's 300 meters laging may ganon. Oh, eto pa. Oh, eto pa isa. At eto pa ang isa. Diba? Anyway mga kapwa, no, update lang natin na may nakita kasi ako. Nandito pa lang tayo sa Palayan City,
Bagong Buhay ba yun? Barangay Bagong Buhay, Palayan City? Not sure. Pero one thing is for sure. Dito tayo sa Palayan City. Ang ganda, grabe oh. Tignan nyo naman mga kapwa. Napakaganda. Ito pa oh. Grabe oh. Sulit na sulit ang pagpunta dito ah. Hindi pa ito yung pinaka-destination natin, pero dito pa lang namamangha na tayo mga kapwa. Sa ganda ng mga tanawin. Ayan oh. Woo! Grabe! Ganda. Ito ang namiss ko sa Gabaldon eh. Itong mga kabundukan ng Nueva Ecija na to. Mountain View Mountain View Restaurant. Alright, nandito na tayo sa Bato Ferry Bridge or Bato Ferry River. Isa ito sa mga pinupuntahan ng mga riders talaga, no? Pero hindi ito ang destination natin, mga kapwa. Pero hinto lang muna tayo sandali. Tapos alam ko yung susunod nito is yung Dupinga River. Tapos Kalabasa, parang Kalabasa yun. Doon kami naligo nung huli, nung family ko doon sa Kalabasa. Hindi na tayo nakapagpalipad ng drone doon mga kapwa, dahil pinipilit natin na makarating agad doon sa Pacific View Deck sa Dingalan, para na sa ganun hindi tayo mainit or hindi mainit yung araw pag dumating tayo doon. Ito na yung welcome arc ng Gabaldon. Dito na tayo sa welcome arc ng Gabaldon. Daming tao, grabe. Yan o. Siguro daanan na lang natin ito mamaya, dahil gusto ko sana magpalipad ng drone dito dahil napakaganda ng view. Ayan o. Kita nyo mga kapwa, no? Ganda ng view. Motor, kotse, at kung ano-ano pa mga sasakyan na pupuntahan talaga dito. Makita mo naman mga kapwa yung bundok. Napakaganda. Dami sibuyas. Ay, bato pala ito. Wow, ang ganda. Para ka nasa Netherlands or New Zealand. Wow! Ang ganda. Grabe oh. Ganda. May mga kubo-kubo rin dito, tsaka cottage, ayan oh. Pwede ka rin maligo dito mga kapwa. Kabilaan yan hanggang dun. Alright, time check natin is 7:40 AM. Andito na yata tayo sa kalsada ng Gabaldon to Dingalan Road. Puro bundok na yung binadaanan natin dito mga kapwa, no? Siyempre ilang kilometro na lang at makakarating na rin tayo dun sa ating unang destinasyon. Ito na pala yung Dingalan, boundary ng Dingalan Gabaldon. Ayan. Ito yung tourism nila, pero sarado. Now we can say na nandito na tayo sa Dingalan. Sa wakas na overtaken din natin. Napakausok ng ano niya. Malakas yung hangin dito mga kapwa. At medyo inaantok din ako. Ito yata yung daan papuntang feeder port, no? So may halos 8 kilometro pa tayo mga kapwa para makarating doon sa Pacific View Deck. Ewan ko lang kung paano makipag-coordinate doon. Hindi ko pa napuntahan kasi yun ng personally. Napapanood ko lang siya. So papalapit na tayo ng papalapit mga kapwa, no? At saka madami tayo nakakasabay sa daan ng mga riders din. As in sobrang dami. Katulad naman kayo, no?
Daming mga water spill. Ah, ilog pala to. Ilog lalaba. Probinsya. At as you can see naman mga kapwa, paakyat tayo ng paakyat. Matatarik yung mga akyatin dito. Ayan o, katulad yan. Hindi maganda ang panahon dito, medyo maulap. Mahangin, malakas yung hangin dito. Mukhang accident prone area to. Wow, ito yata yung zigzag ng papunta ng Pacific View Deck. Tingnan nyo naman, napaka-steep tapos ang tarik. Oh, grabe ang tarik oh. Oh, grabe oh. Ganda. Saan ba kasama ko? Wow! Ang ganda oh. Tatarik na naman ulit mga kapwa. I love Dingalan. Dami mga riders talaga. Kala mo nasa Marilaki ka. Lakas ang hangin mga kapwa. Grabe oh. Woo! Di tayo pwede magpalipad ng drone dito. At yung pala nadaanan natin kanina na maraming riders is yun yata yung grotto. Alam niyo mga kapwa, habang binabaybay ko itong kalsada na ito, naalala ko bigla yung Maliko. Kamukha niya itong kalsada na ito. Ganito din oh. Para kang nasa Maliko. At ganun din ang temperatura, malamig ang temperatura dito. Malapit na tayo. Lakas ang hangin. Ay pusang gala, lakas ang hangin. Ito na yata. Alright, nasa Pacific View Deck na tayo. Ito na, Pacific View Deck. Paliwanag ko lang po yung Pacific View Deck, merong 50 pesos maintenance fee, 20 pesos sa parking, at saka may tour guide po na 300. Aha. 300 po lahat na po kayo, doon siya na po bahala magpicture sa inyo. So yun mga kapwa no, yung pagpunta pala dito kailangan ng tour guide na 300 pesos tapos merong meron siyang 70 for a total of 70. 50 pesos for maintenance fee and then 20 pesos, hindi ko maintindihan yung 20 pesos niya. So 300 yata, bali 3, parang so kung tatlo kami parang tig 170, parang ganun eh. So ganito pala yung kalsada na dadaanan nyo dito mga kapwa. Medyo malakas ang hangin, nakakatakot dahil yung bugso ng hangin pagka humampas sa'yo, halos matatangay ka na. Sige. So dumating na tayo dito mga kapwa sa Pacific View Deck, pero magta-trek pa daw tayo ng mga 10 minutes sabi ni Kuya Verhel, yung ating tour guide. So kasama natin ulit dito yung mga kaibigan natin sa likod. Kami nga pala ang Tres Amigos. So sabi nila 10 minutes daw, sabi nga na trekking, pero siguro para sa atin mga 15 to 20 minutes yun. Hindi naman ganun kahirap mga kapwa yung trekking dito sa pagpaakyat dito sa Pacific View Deck. At base dito kay Kuya, yung ating tour guide. So nagbukas lang daw ito nung pagkatapos ng February ulit. So halos mag-isang buwan pa lang daw ulit nag-o-operate itong Pacific View Deck. I think nandito na tayo. Kala ko right sa yung hiking. Ayan.
remember how we kissed in the kitchen as the coffee pours. By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant, because I got to say, so I'm in love with you, what are we gonna do? So I'm in love with you, what are we gonna do now? Make me feel loved and treasured, your water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected, boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up the French press. I'll be thinking to myself, how did I get so lucky? Your heart is sweet like honey. And in the evenings when we settle in bed, it's like you're in my head. How did I get so lucky? So I say it again and again. So ngayon paalis na tayo dito sa Pacific View Deck. So yung pupuntahan natin mga kapwa, yung ano naman, no, yung may sa may grotto. Titignan natin yun doon. So biglang dumami yung tao dito mga kapwa, no. Ayan, daming tao. At malakas yung hangin, sobra. Okay mga kapwa, no, napagdesisyonan na lang namin na hindi na lang pumunta dito sa may grotto, no, dahil for some reasons, unang-una napakataas ng presyo, 110 daw kada isa. And pangalawa, masyadong mataas, 100 steps daw siya. And pangatlo, halos parehas lang naman or mas maganda pa sa Pacific View Deck kumpara natin dito sa grotto, no. Ngayon, pauwi na tayo. Pero susubukan pa rin namin na dumaan sa Gabaldon Falls. Yun yung pinaka last destination. Pero kung magbago isip namin, baka umuwi na lang kami. Samahan nyo kami ulit. Let's go! So yun, pumasok kami doon mga kakapwa, doon sa may kanto ng... Ito kasi yung kaliwa dito, yung papunta dito is papunta ng ano parang market yata or kabayan ng Gabaldon. So dumiretso kayo dito. Kung galing naman kayo ng Pampanga or Manila, so kakaliwa kayo papunta dito. So dire-diretso to. So open yung gate, open siya. Dati kasi may naniningil doon na 20 pesos. Ewan ko lang ngayon, ano na bang update dito para mapuntahan tong Gabaldon Falls na to. Ito na yun. So ito na yun. Ito na yung masalimuot na daan. Pero kaya naman ng mga motor dito. Kahit yung scooter kaya. Nagtatakahan ko lang bakit wala nang gaanong pumupunta dito sa Gabaldon Falls. Sana mabuhay natin ulit itong turismo dito, no? Maganda kasi dito mga kapwa Sabi dito sa Google Map, arrive na daw ako pero diretso tayo kasi malayo pa to.
Aakyat pa tayo ng aakyat hanggang sa makarating tayo sa taas, kung saan natin pwedeng iwan yung motor. Dala ng panahon mga kapwa, no? Itong mga bato na ito ay sumiksik na ng sumiksik talaga sa lupa. Dati kasi sa sobrang putik nito, tapos nilagyan ng bato. Ganun yung itsura niya. Ngayon talagang sumiksik na talaga sa lupa. Talagang adventure to. Madaig pa to ng Cotto Mines. So ganito kahirap. So nagkaroon na ng daan dito, pero diretso lang tayo mga kapwa. So dito lang mga kapwa yung motor, kasi sobrang tarik na doon, mamaya mahihirapan na tayo sa pagbaba. So dito na lang, magpaparking tayo dito. So yung mga kapwa, dumating na tayo dito. Pinark na lang natin yung motor natin dyan. So ayun yung mga motor natin, kasi masyado na matarik dito sa taas dito. At hindi na natin mahirapan tayo pala pagbaba mamaya pagka inakyat ba natin yung mga motor natin. Sobrang tarik niyan mga kapwa, sobra. Kita pa kayo balikan motor kito? So dalawa yung ano dito. Yung alalay ko mahina. So hindi tayo dyan mga kapwa, dito tayo sa pababa, no? Ito yung papunta ng Gabaldon Falls. Kung nagbabalak kayong pumunta dito, kahit di na kayo pumunta ng, kumuha ng tour guide, basta panoorin nyo lang yung video na to, para maging guide nyo papunta doon sa falls. So mga kapwa, no, nag-ano na pala sila dito, no? Ito na pala yung update dito. Meron ng taga-tourism office na nag-stay ngayon dito. So magbabayad lang kayo ng environmental fee na 10 pesos. Pero as you can see naman, yung pinuntahan natin doon kanina sa taas, sementado na siya, hindi katulad dati. At saka yung mga cottages nila dito, as you can see, yan, 150 lang daw ito. Pero dati hindi napapakinabangan to nung pumunta ako dito eh. So ngayon mga kapwa, talagang pinaghandaan talaga ng tourism office ng local government ng Gabaldon, diba? Gabaldon Nueva Ecija. So kayong pupunta dito si Sir Mark, baka maabutan niyo siya. Sa lahat po na gusto pong bumisita po dito po sa picnic ground sa bayan po ng Gabaldon, welcome po kayo Monday to Saturday. Environmental fee lang po natin is 10 pesos per head, and cottage rental po natin is 150 lang po. Welcome po kayo Monday to Sunday. Thank you Okay. po. Guys, mukha lang siyang ano, no? Mahirap yung trek, pero hindi naman. Mag-ingat lang dahil bangin yung babagsakan mo dito. Okay mga kapwa, nakarating na tayo dito sa may Gabaldon Falls. At finally, after na mga 30 minutes siguro na trek na narating na natin, so ito na siya ngayon.
Alright, pabalik na tayo mga kapwa. Tapos na tayong maligo dito sa Gabaldon Falls. At pabalik na tayo dun sa motor natin. Sana nandun pa. Alright, yun, umandar din yung mic ko. Oras natin is alas 2:20 or alas 2:20 PM. Bali hindi ko na na-dokumento mga kakapwa yung kumain kami at nag-stay pa doon ng konti sa pinagkainan namin. So ngayon dito ko natatapusin ang video vlog na ito. If you made this far, thank you so much again for watching, and if you like this video, please consider subscribing here at Kapwa Moto TV. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason, I get the feeling I need a little taste of home, 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 just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation.